Yan. Yan, alright mga payos. So, nasa ubos-ubos na tayo sa tapat ng ospital. Kumain lang tayo, inabot tayo ng gutom. Pero, ano sarap ng sinigang dito. Bali, isang order, 75. Eh, natawaran natin. Sabi ko, isang tiller na lang na baboy. Pork sinigang kasi yung in-order ko. So, mabait naman si Lola. So, masarap yung sabaw nila, no? Masarap yung sinigang. Ang sarap, ang sarap. Worth it sa mga biker. Punta kayo dito, no? Tapat lang ng ospital dito sa Boso-Boso. So ngayon mga pengew, ang magiging vlog natin ngayon ay comparison ng microphone. So dito sa helmet ko meron naka-install na Purple Panda mic and Racing Boy microphone. RESANGBOI yung spelling ng Racing Boy nya. Alright, shell, buso-buso. So alam niyo naman na pagiging vlogger is kailangan maganda yung microphone natin, no? Yung malino yung salita, yung kuwang-kuwa yung tunog sa paligid nyo. Saka siyempre kuwang-kuwa yung tunog ng open pipe. Although timing ngayon ng motor natin, yung ma-satisfied kayo sa tunog ng pipe natin. So discuss natin yung characteristic ng dalawang mic na ito. So unahin natin yung Purple Panda na gamit ko ngayon. So unang-una yung quality ng sounds. Para sa akin 100% na quality itong Purple Panda. Kasi nga lahat ng nasa paligid mo, kung ano yung sa personal na pagkakarinig mo sa akin, yun ang maririnig mo sa Purple Panda mic, yung pinakang output ng audio natin dito sa GoPro. Kuwang-kuwa siya kahit ni yung katabi mong tricycle or may nagwaswas na naka-open pipe, rinig na rinig, kuwang-kuwa yung tunog. Kung tunog lang yung pag-uusapan, Purple Panda is the best. At saka walang hindi siya basag, clear na clear talaga. Walang tok-tok sounds, mga ganun. Tapos yung Purple Panda, maraming klaseng adapter para sa Hero 4 na mini USB. Tapos may adapter siya na TRRS to TRS sa mic plug. Kasi yung pinaka main mic plug nito ay TRRS na pwede sa mga phone. Kung gagamit kayo ng GoPro or action cam, kailangan nyo ng adapter. So tulad nito, dati gumagamit ako ng adapter, ngayon nasira na yung adapter. And the price is not friendly. Maabot siya ng 3,300, pero meron ako nabili na 2,800 lang. Pero sa Racing Boy mic, braided cable siya. So hindi na siya prone sa sa putol ng mic or nawawalang sounds. Yun ang kagandahan doon sa Racing Boy mic. Dito sa Purple Panda mic, hindi siya braided, lang, ordinary cables lang, ground saka positive lang yung dalawang linya. So gagawin natin TRS lang ang gagamitin natin plug in 3 poles. Pagdedikitin natin dalawang positive saka isang ground. Yan, para
Yung sound quality natin sa GoPro ay left and right. Yan. Yan, alright. May nakasabay pa ba ang tanghali dito? So ngayon mga payo, tingnan nyo yung Purple Panda mic, yung performance natin. Alright mga payo, ito yung Purple Panda mic. Nakabukas yung visor. Tingnan nyo yung sound quality. Ang disadvantage lang pag ganitong Purple Panda mic, sagap lahat pati yung wind noise. Pati yung hangin na sumasalubong sa yung helmet, dinig mo. Saka yung mga lumulusot na hangin. Ito kasi naka palob ng cheek pads, hindi masyado. Yung kalahati tago, kalahati nakalitaw yung microphone condenser nito. So sikapin natin maka 100 dito, 70 yan, naka-open ng visor. 80, 85. Yan o. 83. Comparison yan mga pahinga no. Alright. So nakita niya yung wind noise, medyo mahangin ng konti pero hindi malakas. So sarado naman natin yung visor natin, visor sa helmet. Tapos bilisan natin. Test mic, test mic. 1, 2, 3, test mic. Yeah. Maganda tayo. Stop muna tayo dito. Stop muna tayo. Oh, yeah. Yan, alright mga penyo. So ilipat natin yung mic natin. Nakabull pa pala. Okay na. Ayan, okay na. So alisin ko muna no. Oh, yeah. Ano ito? For holes. Kita nyo ba? For holes. Pero makikita natin. Right. So yung mga penyo, sound check natin. Ang gamit natin ngayon ay Racing Boy mic with wind noise eliminator. Bali ano, na kahapon na-ride ko na ito review. Ano siya no? Wala siyang ano, yung parang treble patawagin sa mga sounds ng microphone. Wala siyang treble, walang kalansing. Ano lang, parang pure bass lang. Saka humina. Medyo humina yung pickup pag 1.5 meters mula sa meters mula sa microphone, parang humihina na yung sound quality, kaya yung wind noise nabawasan. Pero meron pa rin konting wind noise
ano, normal naman yun. Hindi man mawawala talaga yan. Kasi nga nagmumotor tayo. Tapos pag naka-open na visor ng helmet, yung outside ng 1.5 meters out of range na, hindi mo na siya maririnig. Yun ang pagka-eliminator niya, no? Hindi niya maririnig yung nasa labas na sounds. Kumbaga, yung sa location mo lang bilang rider, ikaw lang yung maririnig. Halimbawa, may jeep sa harapan mo na may isang sasakyan yung pagitan, hindi niya maririnig. Kaya yung mga dumadaan, rinig siya pero mahina lang. Kaya nagkaroon siya ng wind noise, kaya nagkaroon siya ng wind noise eliminator kasi may hina na yun nasa paligid niya. Ikaw lang yung maririnig sa salta. Oo, ingat tayo dito, ha. Baka may sumimplang dito, no? Yeah. Kaya naka-open ng visor. Yan, naka-open ng visor natin. Tumatakbo tayo ng 70 kph. Racing ba yung gamit natin? Racing boy, malakas ang hangin. Birahin natin dito sa pagbaba. Yan, dito 80. Sarado natin yung visor. Oh, daming rider. 86. Dito yung masarap eh. Pag bumabanking, kailangan focus. Bumabanking may tumatawid. Alright, hanggang dito na lang yung test natin. Mausok ko. Una muna tayo dito, mausok. Pe nakapaliguan tayo ng usok dito, no? Ano ba yung sasabihin ko? Nalimutan ko na. Kaya yung sa pag-review natin at comparison, kung wind noise ang pag-uusapan, maganda itong Racing Boy. Kaya lang, yung kalansing, yung natural voice, hindi siya ganun kaganda. Yung Racing Boy, parang mabase lang siya. Diba, yung salita natin, kulisap. Halimbawa yung salita natin matinis, magiging malaki, magiging mabase siya. At parang kulong sa yung pag sinara mo yung visor, parang kulong siya. Ang kagandahan nito na Racing Boy, ikaw yung rinig pero yung nasa paligid mo hindi. Halimbawa may dumaan na naka-open pipe, hindi siya rinig. Ikaw lang yung nakakarinig sa sounds quality ng microphone. Tapos maganda siya kasi nga L-type yung mic plug. Mas magandang tignan at
hindi siya prone sa putol ng wire sa loob. Saka naka braided hose siya, mas matibay yung mga wire sa loob ng cables. Kumbaga pang matagalan. Yung price pala nito ay 674 pesos lang, kumpara sa Purple Panda na 3,000 pesos. So pag bumili ka ng Purple Panda, meron ka ng 3 or 4 na Racing Boy mic. Kapag naman sa Purple Panda, lahat ay nakukuha yung kung ano yung natural na boses mo sa personal, ganoon din sa audio, yung audio recording natin dito sa GoPro. Kuha lahat, pati yung hampas ng hangin kuwang-kuha eh. Parang natural ba? Kung naka open pipe ka na, siyempre paparinig mo yung inline par, ipagyayabang mo yung tunog. Dito ka sa Purple Panda, kung gusto mo pang vlogging lang, bawa bablog ka lang, gusto mo tahimik, dito ka sa Racing Boy. At kung ikaw ay nagtitipid, siyempre dito tayo sa mas mura, Racing Boy mic. Pero kung meron ka naman, kung gusto mo quality talaga at meron kang pambili, dito ka sa Purple Panda. Kung gusto mo talaga ng natural lang boses, gusto mo yung unang boses mo, yun ang lalabas sa vlog mo or recording mo. Yan. Alright mga penyo, kailan nga comparison ko sa dalawang ito, dalawang mic. Pares maganda, pero kung 100% quality dito sa Purple Panda, ang rate ko dito sa Racing Boy mic 80%. Pwede na mga penyo kung wala kang pambili ng Purple Panda quality. Yung Boy LM20, basag kasi yung tunog nun eh, basag yung sounds. Dito sa Racing Boy mic, hindi siya basag, saktong sakto lang. Alright mga penyo, ilang ating content ngayon, and magwawaldas tayo ng gas. Waldas ulit yung gas natin. Marami nag-read ngayon at ano lang, nag-vlog lang naman ako, no? Yan. Alright mga penyo, so hanggang sa muli sa another ride, another content na kapay-kapinabang, na kapaki-pakinabang. Ano lang, kung anong content ko, yun ang ginagawa ko kaysa mag-hardcore tayo. So hanggang dito na yung vlog natin mga penyo. Hanggang sa muli sa another episode. Stay safe and ride safe always. Bye bye.